Sa dulo ng dilim, tuwing alas 10 ng gabi eksaktong oras, may maririnig na mahinang katok si Mira sa bintana ng kanyang kwarto. Tok, tok, tok. Hindi sa pinto, hindi sa gate, sa bintana. At sa tuwing bubuksan niya ang kurtina, naroon si Eli, nakangiti, suot ang puting polo na paborito nito. Bahagyang basa ang buhok na parang kararating lang sa ulan. Miss mo ako? Mahina nitong tanong. At palaging napapangiti si Mira. Si Eli ang lalaking minahal niya mula pagkabata. Tahimik, maalaga, at laging present kapag kailangan niya ng kasama. Kahit kailan, hindi siya pinabayaan nito. Noong unang gabing dumating si Eli sa bintana, nagtaka si Mira. Akala ko nasa biyahe ka? Hindi ba pupunta ka rito bukas pa? Ngumiti lang si Eli. Hindi ko matiis. Gusto kitang makita agad. Simula noon, gabi-gabi itong dumarating. Nagkukwentuhan sila hanggang madaling araw tungkol sa pangarap nilang bahay, sa magiging anak nila balang araw, sa buhay na bubuuin nila. Pero may kakaiba kay Eli. Hindi siya pumapasok sa loob ng bahay. Lagi siyang nasa labas, sa ilalim ng puno ng mangga sa tapat ng bintana. Kapag inaalok ni Mira ng pagkain, tumatanggi ito. Kapag hahawakan niya sana ang kamay nito, laging umiiwas. At isang bagay pa, palaging malamig ang paligid kapag nandyan si Eli. Hindi simpleng lamig, iyong lamig na tumatagos hanggang buto. Minsan, nagising si Mira bandang alas 3 ng madaling araw. Wala si Eli sa labas pero narinig niya ang boses nito. Sa loob ng kwarto, Mira, napabangon siya, madilim, tahimik. Mira, nandito lang ako. Paglingon niya sa sulok ng silid, may aninong nakatayo. Mahaba ang katawan, nakatungo. Basa, unti-unti itong nag-angat ng ulo. Si Eli, pero iba ang mukha nito, maputla. Nanlalalim ang mga mata. May dugo sa gilid ng labi. At ang leeg, bahagyang baluktot na parang nabali. Napasinghal si Mira sa takot. Pagkurap niya, wala na. Kinabukasan pinilit niyang hanapin si Eli. Tinawagan niya, walang sumasagot. Nag-message siya, seen wala. Kaya pinuntahan niya ang bahay nito. Pagbukas ng pinto, sinalubong siya ng mga magulang ni Eli. Namumugto ang mata, tila matagal nang umiiyak. Bakit po? Nasaan si Eli? Tanong ni Mira. Biglang namutla ang ina nito. Anak, nanginginig niyang sabi, anong ibig mong sabihin na nasaan si Eli? Pumupunta po siya sa akin gabi-gabi. Lagi po kaming nagkikita. Biglang napaupo ang ama ni Eli. Parang nawalan ng lakas. At may iniabot silang lumang litrato ng wasak na kotse sa bangin. 6 na buwan na siyang patay. Parang tumigil ang mundo ni Mira. Noong gabing pupunta sana siya sa'yo para mag-propose, na aksidente siya sa daan. Dead on arrival. Hindi makapaniwala si Mira. Hindi. Imposible. Kasama ko siya gabi-gabi. Kinakausap ko siya. Umiyak ang ina ni Eli. Totoo siguro yon. Dahil bago siya ilibing, may isang bagay siyang paulit-ulit na sinasabi kahit wala na siyang malay. Hintayin mo ko, Mira. Hindi kita iiwan. Nang gabing iyon, umuwi si Mira na basag ang puso at eksaktong alas 10. Tok, tok, tok. Nanginginig niyang binuksan ang kurtina. Naroon si Eli, pero ngayon, kita na niya ang katotohanan. Putla ang balat, may sugat sa noo, duguan ng puting polo, at nakatayo ito nang hindi sumasayad ang paa sa lupa. Pero ang mga mata nito, punong-puno pa rin ng pagmamahal. Natatakot ka na ba sa akin? Tanong nito. Umiyak na umiling si Mira. Hindi. Mas natatakot akong mawala ka. Ngumiti si Eli, iyong ngiting unang minahal niya. Hindi ako makaalis kasi ikaw ang dahilan kung bakit kumakapit pa ko rito. Pero habang nandito ako, unti-unti kitang hinihila sa mundo ko. Doon lang napansin ni Mira. Sa salamin ng bintana, unti-unti nang nawawala ang sarili niyang refleksyon. Namumutla na rin siya, lumalalamig. Dahan-dahan na siyang kinukuha ng kamatayan. Napaiyak si Eli. Sa unang pagkakataon, pumatak ang luha nitong kulay itim. Mahal kita, kaya kailangan na kitang iwan. At sa isang iglap, nawala siya. Kasama ang malamig na hangin. Kasama ang amoy ng ulan. Kasama ang katok sa bintana.
Mula noon, hindi na muling nagpakita si Ellie. Pero tuwing alas 10 ng gabi, sa ilalim ng puno ng mangga, may isang lalaking anino ang nakatayo, nakatingin lang sa bintana ni Mira, nagbabantay. Tahimik, nagmamahal, kahit patay na. At minsan kapag sobrang tahimik ng gabi, maririnig pa rin ang mahinang bulong sa hangin. Hanggat ligtas ka, nandito lang ako.